Sige po, excited tayo. Let's all welcome, di ba, si Reverend Gio Aguilera. Wow. Amen. Palakpakan po natin ng malakas si Lord. Maganda po ba ako? Hindi. Maganda po ba ang panahon ngayon? Binawi. Dati po talaga, ayun talaga ang gusto ko, mag-artista. So, nung bago kaming magkakilala ni Pastor John, pinilit ko siyang tanggapin ang paniniwala na talagang artista ako dati. And eventually, nung siya ay nahimasmasan, nakita niya na sinungaling ako. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Light giver Binyan! Grabe, ang sarap-sarap bumalik sa itinuturin mong tahanan. Kumusta po? Masaya po ba? Tingnan nyo nga po ng ngipin sa ngipin, ilong sa ilong, mata sa mata ang inyong katabi. Okay? Sabi mo, kumusta ka? Sige po, yung walang ibang motibo, hindi ka mangungutang, hindi ka manghihingi, sabi mo lang, kumusta ka? Dito po parang ayaw magkumusta, sabi, kumusta ka? Ayan, alam niyo po ba, lahat po kayo tingin sa akin, gusto ko po lahat nakangiti. Diba lamang ang mga naka-face mask? Okay? Pero alam niyo po ba, ang sarap-sarap ng palaging nakangiti. Okay, pag may kausap ka tapos nakangiti, naiinis ako sa'yo, talaga po. Ang sarap eh. Kahit maiinis ka, pero kahit ang ganda-ganda ng mood mo, pagka may mukhang tambakol sa harapan mo, di ba, masisira ang araw mo. Tama po ba? Kaya gusto ko po lahat ngayon nakangiti. Ayan. Alam niyo po, nakakalungkot isipin na sa generation natin ngayon, ang bilis pumasok sa isip ng taong magdesisyong sumuko. Magdesisyong umayaw, magdesisyong mag-quit, dahil hindi na daw nila kaya, dahil pagod na daw sila, at dahil nasasaktan na sila. Nabubugbog na daw sila sa sakit. May mga nakausap ba kayo, hindi ko na po kaya, bugbog na po ako. Pero pag tiningnan mo naman, wala pa siyang pinagdadaanan talaga, mukha na siyang bugbog. So dumagdag lang. At nag-give up na agad sila sa mga may work, nagre-resign agad. At ito po ang nakasulat sa kanilang resignation. Patingin po ako, may PowerPoint po dyan. Ayan. So, ang ganda-ganda, okay na okay, pero magsusulat agad siya at magre-resign ng isang tao at ang isusulat niya, okay. Ayan, ayan po ang nababasa niyo po ba? Ayan po ang nakasulat. Dear Momster, hanapin ko muna ang sarili ko. Sorry, it's not you, it's me. Ayan. 'Di ba? So ang tao ganyan eh. 'Di ba? Alam niyo po hindi po muna ako magpapakita sa church kasi po hahanapin ko yung sarili ko. 'Di ba? 'Di ba? Imaginein mo ang dami mong kasama, hindi mo makita ang sarili mo, yung mag-isa ka pa. Hindi po totoo, 'di ba? Samantalang yung mga dating generation po, okay? Salamat po at medyo may mga kaedad ako dito, mga 22. Okay? May mga kaedad ako. Di ba sa generation po natin, or yung mas ahead pa po sa akin, alam niyo po, tumatagal sa trabaho. Di ba, magugulat ka, yung kanina nga po namin, taga-Department of Agriculture, doon na siya nagdalaga, doon na siya nagkaasawa, at doon na siya nagkaanak. Ngayon po, magtatrabaho yan, tapos maya-maya ng konti, pag may nakita na naman na mas magandang trabaho, magre-resign, aalis na naman, maghahanap na naman. Amen po ba? Ganun po ngayon. And I can say, nahihirapan din sila, pero hindi sila nagkikwit. Lahat ng pupuntahan mo sa ministry, sa family, di ba pwede po ba sa family, pag nainis ka na sa anak mo, sabi mo mula ngayon hindi na kita anak. Mula ngayon hindi na kita magulang, 'di ba? So dati ang tagal-tagal ng tao na mag-quit. Ilang drum na luha ang iluluha, ilang beses dudurugin ang puso, pero nananatili sila. Okay? Yung iba pa may mga naririnig sila sa kanilang mga boss, 'di ba, sa ministry, kahit pagalitan sila. Magalit ka lang, pastor, pero ang totoo, mahal mo ako. Hindi aalis kahit anong gawin mo. Grabe, kumukontra, okay? Yung iba, pag nagsalita ka, kukontra, aalis agad.
Pero before, ibang klase. So church, iba ang Christian noon. Tama po ba? Binabalatan ka na ng buhay, sinusunog ka na, pinapatay ka na, hindi mo i-give up ang pananampalataya mo. Ganun katindi. Kung ayaw nila sa pastor leader, ayaw nilang magparamdam, okay? Hindi sila napakain ng tama o naasikaso ng tama. Gusto na nila, ang bilis-bilis nilang bitawan ang kanilang mga spiritual parents. Yan po ang Christianity ngayon. Ay mo sa katabi mo, hindi dito yan. Today po, pag-uusapan natin is a prophet of God na may matinding ginamit siya ng Panginoon. Pero he came to a point where he decided to quit. At kung akala mo bastang resign lang ang request niya, hindi po. Because he wants to quit his life. Hindi lang gusto niyang sumuko, pero gusto niya nang mamatay. Because he wants to quit his life, hindi lang nag-decide na mag-quit sa calling niya, pero gusto na rin niyang mag-quit pati sa kanyang sariling buhay. Okay lang po ba tatayo tayo? Hingi tayo ng grasya sa Diyos ng habag. Tayo ay mananalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan. Continue cleanse us and purify us from all unrighteousness, Lord. At hayaan mo maging empty vessel kami ngayon, Panginoon. At hayaan mong maramdaman namin ang pagmamahal mo sa amin through your word this morning. Tulungan mo kami. Let the Holy Spirit be with us right now. Give us wisdom and understanding habang kami ay nakikinig, habang ang bawat isa, Panginoon, ay nagpapasailalim sa iyong kapangyarihan. Maraming pong salamat. Tulungan mo kami ngayon, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Let your word be penetrated hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso. Kami ay mabago, Panginoon. Lahat ng balak ng kaaway ngayon ay aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus. Pinapakawalan namin ang espiritu ng kahinanhunan, ang espiritu ng pagtanggap, at ang espiritu ng pagbabago. Maraming pong salamat. We bless your name, God, in Jesus' name. Amen and amen. Alam ko, you are so familiar, pero of course, ang bida natin ngayon is all about Elijah. Sabihin niyo po, Elijah. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So mabilis lang po para po dun sa mga hindi kilala. Okay, si Elijah, tingnan muna natin kung sino ba si Elijah. So Elijah is a prophet who by his command stopped rain. So makikita natin ng 1 Kings 17:1 NLT version po ito. Now Elijah was from Tishbe in Gilead told King Ahab, as surely as the Lord, the God of Israel, lives the God I serve there, will not dew or rain during the new few years until I give the word. So bigyan natin ng konting background. Story po nung panahon na ito, ang king ng Israel ay si King Ahab o Ahab, na anak ng previous po na hari. So pero itong si King Ahab ay mas matindi pa ang ginawang kasalanan kay Lord kaysa sa mga nauna sa kanyang mga hari. Ano ang ginawa niya? Nagpakasal siya kay Jezebel. Ganda ng pangalan, no? Again, alam nyo naman to, baka matuwa kayo, yung mga young pro nag-asawa, ang cute pangalan ng anak ko, Jezebel. Okay, so ang pangit pala niya. Anak ng hari ng Sidonians. Ang problema po, itong napangasawa niya, hindi sila parehas ng Diyos, kaya nag-worship si Ahab sa Diyos-Diyosan ni Jezebel. So which is Baal and Asherah. Ayan po, nandyan po yan. At nagtayo pa ng altar. Hindi na nakontento na mag-worship, so nagtayo pa ng altar. Dahil doon nagalit ang Panginoon, tinawag si Elijah para patigilin ang ulan. Inutos ni Lord kay Elijah ito kasi gustong ipakita ni Lord na siya ang may control at source ng lahat. Kasi po yung mga worshiper ni Baal ay naniniwala na kapag nag-worship sila, of course kay Baal nagkakaroon ng magandang ani. So Baal was the god of rain, wind, and fertility, and Asherah naman was goddess of motherhood and fertility. So yan ang paniniwala nila. Again, isa po, sino si Elijah, a prophet who by his command stopped rain. Ano pa po? A prophet who revived a dead child. So eto ang ganda rin, 1 Kings 17:17, sometime later the woman's son becomes sick, he grew worse and worse, and finally he died. Pagdating ng 21 po, pinastra ko lang po, and he stretched himself out over the child 3 times and cried out to the Lord, O Lord my God, please let this child's life return to him.
Galing ng Panginoon because on 1 Kings 17:22, the Lord heard Elijah's prayer and the life of the child returned and he revived. So number 3, 100 po ito. So number 3, a prophet who defeated the prophets of Baal and Asherah. Ginamit siya. So Elijah challenged the people to take stand sa paniniwala ng yung Diyos-Diyosan. Sino po nakapanood nito sa Superbook? Okay, yung mga hindi po alam yung kwento, baka matalo tayo ng Life for Kids. Okay, so pumunta po kayo sa YouTube, tapos po panoorin ninyo sa Superbook. Okay? So sinabi niya, magpe-prepare siya ng altar, magbibigay ng buldoon, tapos tumawag siya tawagin ninyo yung inyong mga Diyos-Diyosan. Tapos titingnan natin, sabi niya sa mga sumasamba kay Baal at Asherah para magpababa ng apoy. Sumigaw sila, sumayaw. Ang ganda nga sa Superbook, ini-encourage ko kayong manood. Ang ganda talaga. Tuwan-tuwa nga po si Aina. Okay? Sumigaw sila, hanggang napagod na sila, walang nangyari. They shouted louder and louder. They even cut themselves with sword. Diba? Naglalaslas na eh. Diba? Para lang lahat ginagawa. Nice, until dumugo pero wala pa rin nangyari. After them, si Elijah naman. Immediately, ang prayer niya, nakapagpababa ng apoy mula sa langit. Tingnan natin ang 1 Kings 18:38. Immediately, the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young wood, the wood, the stone, and the dust. Even liquid up all water in the trench. So after pumatalo, mapabagsak ang mga prophets ni Baal and Asherah, pinatay at walang tinira, then he prayed for rain. And the God gave special strength to Elijah. The power of the Lord was with him. Ang galing, palakpakan natin si Elijah. Yeah, gabi! Diba, sinaka-relate dito, sinong nakaranas ng matinding miracle dito ng Panginoon? Diba, nagkaroon ka ng problema, parang ayaw mo na. Tapos pinagaling ka ng Panginoon, inayos, sinete lahat ng Panginoon. Tapos hindi ka naman nagmamayabang, pero pag may nakikita kang may problema, malakas ang loob mo, o gaya kay Elijah, di ba? Sige, sabihin ninyo dun sa Diyos ninyo, baka nagpapahinga. Sabi niya, okay, referring to Baal and Asherah. Pero dumating pala sa point ng kanyang buhay, ang matinding prophet na ito, ay may nangyari sa kanya kahit gaano pala katatag ang isang tao. So our topic for this morning is all about from quitting to submitting. Ang pag-uusapan natin ngayon. Tingnan natin. Kasi sa totoo lang, sometimes sa ating mga Christian, pag malakas tayo, pag lagi tayong nasa church, we are in the ministry, tumutulong tayo, parang pakiramdam natin, ang lakas-lakas na natin. Parang hindi na tayo magigiba. Kaya minsan naiinis tayo dahil pinipilit nila tayong mag-devotion na, ano ba yan? Sa ulo ko na lang lahat ng mga Greek word tapos gusto mo pag-aaralan ko pa yung Matthew. Diba? Piniprepare ka pala hindi ka na nakakapanalangin. Diba kasi akala mo malakas ka. Ang tanong, bakit dumating sa isang propeta na napakatindi ng pananampalataya, napakagaling, at totoo pong kapit na kapit siya sa Panginoon. Pero may time pala sa buhay niya na nagdesisyon siya na I quit. Ayoko na. Bakit? Why did he quit? Reality po ito. Ang daming magagaling na nagki-quit. Alam niyo po ba yon? Magugulat, ang galing sa org, magaling na leader, outstanding, biglang magki-quit. Nakita na ba kayo ng Christian on fire, iyak ng iyak, tas nagulat ka na saan kaya siya? Sometimes in our life retreat, umiiyak lahat ng leader, especially yung mga nag-send out. Kasi nakikita nila yung iyak ng iyak, hindi alam ko anong gagawin. Di ba, Lord, patawarin mo ko. Tapos pagdating ng Sunday, wala. Di ba, kaya nga po kami, may basehan kami, napakaganda na ang life retreat natin ginagamit ng Panginoon for us. Pero hindi talaga yung pagluha yung pananatili ang basehan. Kaya pag nakita natin, pagkatapos niyang matalo, prophets ni Baal at Asherah, di niya inaasahan ang mga susunod na nangyari.
Kala niya okay na lahat. Okay? Kasi matapang siya. Kilala kasi ni Prophet Elijah ang galaw ng Diyos. Pero unexpectedly, nakareceive siya ng isang matinding balita. 1 King 19, 1-2. When Ahab got home, he told Jezebel everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. So Jezebel sent this message to Elijah. May the God strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you, just as you killed them. Pambihira. Pagdating ng 1 King 19, verse 3, Elijah was afraid and fled for his life. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. The answer is fear. Sa kabila ng lahat ng ginawa at pinakita ng Diyos, dumating sa point, si Elijah ay natakot. Nagkaroon ng threat. Kaya nag-decide ang bida natin na sumuko sa kanyang buhay. Takot ang magpapabagsak sa'yo. Nabubura sa paningin mo lahat ng magagandang bagay na plano at ginawa ng Diyos dahil takot ka. Diba? Kaya alam niyo po, sa totoo lang, pag nakita po natin, naranasan natin kung gaano kabuti ang Panginoon, pag may biglang dumating sa atin at natakot tayo, hindi na tayo mag-i-enjoy sa presence ni Lord. Minsan talaga kung kailan akala mo okay na may pahabol pang problema. Ang nakakalungkot kasi sa dami ng pinagdadaanan mo at napagtagumpayan mo, isang problema ang magpapabagsak sa'yo. At ang nakakalungkot po sa problemang magpapabagsak na yan sa'yo, magiging dahilan para sumuko ka. And Elijah experienced this just after these two great spiritual victories. Dinefeat niya yung prophets of Baal and Asherah, answered prayer siya for 3 years, di ba? Hindi umuulan, pero ang tapang niya. 3 taon na walang ulan, pero kilala niya ang Diyos niya, napakatapang niya. Pero after that 2 spiritual victories, ibang klase. 'Di ba? May patay na bata, nabuhay pa, ginamit siya ng Panginoon. 3. Ang result ng takot po ang pag-quit. Pero in the story, hindi po agad-agad nag-quit si Elijah. Alam niyo po sa kwento, hindi niya naramdaman, ay parang papatayin niya ako, ayoko na. Hindi ganun eh. Same as with us. Kahit gaano tayo kalago at katapang bilang mga Kristiyano, dapat bantayan natin. Kaya nga po, we have the rules dapat sa bahay natin. Dapat lahat ng bahay may malaking salamin. Para palagi nating tinitingnan, ako pa ba to? Kasi baka mamaya ibang Kristiyano na yung nasa harapan mo. Di ba hindi kasi basta-basta hindi totoo. Alam mo, Pastora, basta bigla ako na lang pong naramdaman. Hindi na po ako excited. Oh. Ayan, dagdag yan sa kasalanan mo kasi nagsisinungaling ka. Hindi siya agad magde-decide kasi si Elijah hindi naman siya agad nag-quit. Unti-unti at nagsabing ayoko na. What happened to him? Baka nandito po kayo sa stages na ito, baka pupunta ka o papunta ka na sa pagkikwit. Tingnan natin po ang experience ni Elijah. Ready na po ba tayo? Okay, intro pa lang po yun. Again, hindi tayo agad-agad magdedesisyon na ayaw na natin. Si Elijah hindi siya nagdesisyon na ayaw niya. Meron siyang stages na pinagdaanan. And number 1 is the word pleading. Tinignan po natin 1 King 19:3 NLT, Elijah was afraid and plead for his life. So he went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Sabi po sa ibang version, Elijah ran. Sabi niyang ganon, run for his life. Diba, he was afraid. Pinasok siya ng anxiety dahil doon gusto niya nang tumakas. Alam mo, sa totoo lang, halos naman lahat ibibigay mo eh.
Pero pag buhay mo na ang pinag-uusapan, minsan nga nakakalimutan mo ang Sunday pag pera na ang pinag-uusapan, mas kikita ka, ito buhay niya Dumating siya sa point ng buhay niya na really he want to run for his life. Kailangan ko pang mabuhay. So totoo lang, natakot siya. So anong unang stages niya is fleeing, tumakas. Baka unti-unti nakakaramdam na tayo ng ganito na may gusto tayong takasan. He was afraid. Diba? Pag natakot ka, ang unang instinct mo ay tumakas, tumakbo. Diba? Kaya minsan, pag ang dami-dami mo ng pinagdadaanan, no matter tingin nila yan ay konting problema, maliit, no matter yan ay mabigat o hindi, basta ikaw, sa'yo nangyayari, ang tendency, gusto mong tumakas, gusto mong kalimutan, gusto mong magpahinga. Kaya magme-message ka. Okay lang po ako, gusto ko lang pong magpahinga. May I ask you a question? Saan ba nagpapahinga ang Kristiyano? Di ba sa presence ni Lord? Kaya hindi katwiran yung puyat ka, wala ka sa church. Kasi yun nga ang kapahingahan mo. Pastora, pagod na pagod ako, pwede ba ako magpahinga? Oo, magpahinga ka sa presence ni Lord. Oo, totoo naman yun, yung physical natin. Huwag nyo naman ako tingnan ng parang, di ba? Sinabi kong physical, parang bulalo yung ano nyo. Pero, di ba? Parang, palibasa to si Pastor, puro tulog yata at kain ang ginagawa. Tama po kayo, yan po ang ginawa ko in 1 week ngayon kay Pastor John. Okay? Diba? So, kailangan mong magpahinga. Pero alam mo tayo, the more na napapagod tayo, the more na naiisip natin, dapat na lumapit kay Lord. Mo sa katabi, huwag kang antakas ng takas. Baka yung iba dito napapagod ng mag-ministry, wala naman siya sa ministry. Diba, ang daming ganon. Ay, pastora, nakakapagod bang humawak ng tao? May tao ka ba? Magkakaroon pa lang po. Pero pagod na po ako Diba, baka napapagod ka, baka nasa stages ka ng pagod at ito ang resulta. Gusto mong tumakas. Diba, pagod ka sa, alam mo yon, toxic ka sa trabaho, pagdating sa bahay, toxic ka. Diba? Kaya ang gusto mo magpahinga na lang. Congratulations, pasok ka. Sabi ni nanay, kaya may karga ka, hindi po yun. Okay, diba? Pasok ka. Baka nakakaramdam ka na nito. Are you still with me? Diba baka stages to na hindi mo alam, akala mo you are okay, pero pawala ka na men. Kala mo lang. Pero sa totoo lang, gusto mo nang tumakas. Number 2 is the isolation. Verse 4a, then he went on alone into the wilderness, traveling all day. Elijah isolated himself because of the anxiety na ipapatay siya. Tinamaan ang powerful na propetang ito sa banta ng isang Jezebel. Na sabi niyang ganon, sila pinapatay ko, ipapapatay din kita. Diba? Kaya ang dami-dami, pag sinabi, ba't wala ka pag Sunday? Mamamatay ang pamilya ko sa gutom pag hindi ako nagtrabaho. Ha? Diba? Takot na takot. Diba? Okay lang po ba magbigay tayo ng rules pagdating kay Lord? Hindi yan pinag-uusapan. Pagdating kay Lord, walang compromising. Mahigpit yung rules? Oo, mahigpit, pero kaya. Pagdating kay Lord, dapat ang trabaho natin mag-yes. Mahirap, pero dapat nag-yes ka. Kung yung nanliligaw ka nga, ang hirap Hindi ka nga sigurado ng yes pero nag-go ka. May nanliligaw pa ba dito? Walang... Okay? Di ba tingnan nating mabuti? Di ba anong ginawa niya? Di ba tinamaan ng powerful prophet natin ng depression? Pag binasa natin yung verse, puro siya tulog ni walang kain. Sino rito yung tulog ng tulog? Di ba? Pero eto tulog siya. Di ba ganun yon? Pag depressed ka, ganun ba yon? Parang di ko narana. Yung tulog pero yung walang kain, parang di ako makarelate dun
Pero di ba, tulog ng tulog, isip ng isip, tapos wala siyang kinakain. Dumating siya sa point ng ganon, si Elijah. Okay? Di ba, lugmok na lugmok. Hindi niya alam ang gagawin niya. Minabuti niyang mapag-isa. In-isolate niya yung sarili niya. Baka dumating tayo sa point ng buhay natin, i-observe natin ang isang taong depressed, he went alone sa wilderness. Madaming ayaw ng wilderness, pero sa totoo lang po, sa takot and anxiety, ay dinadala niya mismo ang kanyang sarili into the wilderness. Sobrang takot niya. 'Di ba? Kaya po pag nakita natin, baka i-check natin yung sarili natin, parang papunta na ako sa quitting. 'Di ba? Parang may tinatakasan ako. Binibigyan ka ng task pero tumatakas ka. Pangalawa, baka you isolate yourself. Di ba baka naman you are okay pag nasa church ka. Pero pag nasa bahay ka, hindi na. Alam niyo po, sa totoo lang, ang saya ng buhay na pag nasa trabaho ka, okay ka. Masaya ka. Pag nasa church ka, masaya ka. At pag nasa bahay ka, masaya ka. Dapat yung saya ng bahay, inuuwi sa church. At yung saya ng church, inuuwi sa bahay. Dapat yung saya ng trabaho, inuuwi sa church. At yung saya ng church, inuuwi sa trabaho. 'Di ba? Kasi mas masarap kumilos ng masaya. 'Di ba? Baka mamaya we isolate. Mong kausapin. Busy ako ngayon. Kaya maraming mga bata ang nasasako ngayon eh. Kasi yung mga magulang, 'di ba? Ang daming work from home eh. Oo, galing. Gumagano lagi. Walang ibang language, puro diba? Diba? Ganun magsalita sa mga anak. Mantalang si Pastor Jam, ang bihira yung diba? Daig pa ang tao, talagang pamilyang-pamilya. Tapos tayo, diba? Sa asawa, diba? Kasi gusto mo mapag-isa, you want to isolate yourself. Diba? Wala na nga nagtsatsaga sa'yo ng kasama kayong asawa mo na binubugaw mo pa. Shh, shh. Diba? Are you there? Pasok na ba tayo? Baka may ano na tendency na tayong tumakas. Pangalawa, baka mamay we isolate ourselves. Diba? Yung iba naman travel ng travel. Sana all. Tapos yung iba naman inaaway yung asawa nila kasi wala silang pampatravel. Yung iba naman yung mga anak naman inggit na inggit. Pero alam mo, sabi dito, ang ganda nung verse eh. Sabi niya, he went along into the wilderness, traveling all day. Bakit nag-travel si Elijah? Di yan eroplano, lakad yan. Nag-travel siya because he wants to quit. Kaya hindi lahat ng nagta-travel na iinggit kayo. Buti pa siya. Baka naman depressed pagbigyan mo. Huwag ka mainggit, nagbabrowse ka. Di ba may mga nagta-travel sa FB, nadidepress ka dahil tinitingnan mo siya kung saan bansa. Baka naman kaya siya umaalis nagta-travel. Kasi nga, papasok na siya sa quitting. Kaya huwag ka inggit ng inggit. Di ba? Nandiyan pa po ba kayo? Di ba? Kaya ina-isolate yung sarili. Ganun nangyari kay Elijah. Ina-isolate niya yung sarili niya. Okay, gusto niya na mapag-isa. Very verge closely siya sa quitting. Palapit na ng palapit. And number 3, bumigay na siya. And that is quitting. Sat down under the solitary broom, 19:4b, prayed that he might die. How? I have had enough, Lord. He said, take my life. Sabi ni Elijah, for I am no better than my ancestor who have already died. Ibig sabihin nito, lastly, hindi niya nakinaya. He decided to quit. Di ba sabi ko nga po sa inyo kanina, kapag may nararamdaman ka, hindi yan bigla-bigla. Unti-unti. Kaya dapat alam mo, pag pumasok ka na sa una, bakit gusto kong tumakas? Bakit gusto kong i-isolate ang sarili ko? Kasi ang susunod na gagawin mo is really quitting. Yan ba po ba kayo? And nakakalungkot po. Pinakamalungkot. Dito ay ang sinabi niya, Panginoon, the Lord. Sabi niya, Lord, I've had enough. Please take my life. Naisip niya na mas mabuting mamatay na lang siya
Grabe yung nangyari sa kanya. Hindi siya yung Elijah na kilala natin, the last chapter. Talo ang 850 na prophets. Baal and Asherah. Napakatapang again, magpaulan nang hindi umuulan for 3 years. Pero isang threat lang ni Jezebel. Sinabi lang Jezebel, papatayin kita. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya makakain sa kakaisip. Hirap na siya. 1 King 18:13, hindi niya alam, that as no one told you, my Lord, about the time when Jezebel was trying to kill the Lord's prophet. I hide 100 of them in 2 caves and supplied them with food and water. Pakiramdam niya, nag-quit siya, pero akala niya, dun sa pagkikwit niya, siya na lang mag-isa. Alam mo, sa buhay po natin, sa totoo lang, pag moment natin ang quitting, akala talaga natin mag-isa na lang tayo. Minsan pag family, may pinagdadaanan, 'di ba? Akala nila mag-isa na lang sila. Sa school, may pinagdadaanan, in the ministry, sa church. Pero nakita natin ang quitting moment ni Elijah. Maybe some of us can relate. Amen ba? Minsan dumarating tayo sa point na yan. Baka yung iba nasa unang stages, baka yung iba nasa pangalawa, or either baka naman sa atin yung iba ay nasa quitting stages na. Hayaan mo na through the story also of Elijah, Prophet Elijah, bigyan ka ng reason ni Lord not to quit. Reason na instead of quitting, start submitting to God. Rason na wala naman talaga, sa totoo lang tayo, wala naman talaga tayong choice eh. Ang choice lang talaga natin ay mag-submit kay Lord. Kasi pag nag-quit tayo, papangit ang buhay natin. Hindi pumayag si Lord na forever lugmok si Elijah. Listen to this. Hindi hinayaan ni Lord na sumuko ang kanyang servant. Bakit? Mahal niya eh. Ayaw na, Lord, take my life. Pero hindi papayag si Lord. I want you to know, hindi papayag si Lord na sumuko ka, bibigyan ka palagi ng Diyos ng rason para bumalik at magpatuloy sa Kanya. Palaging may rason. Binuksan ni Lord ang mata ni Elijah, pinakita ni Lord ang reason to continue. And true enough, nagpatuloy sa pag-submit si Elijah. At ito ngayon ang sinabi sa kanya ni Lord. Reason to submit instead of quitting. Number 1, you are not alone. Di ba, 1 King 19:5-6, then he lay down and slept under the broom tree. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, get up and eat. He looked around and there beside his head was some bread baked on hot. Ang init pa. And a jar of water, so he ate and drank and lay down again. To lead him out of depression, God first let Elijah rest and eat. Ang unang-unang ginawa ng Panginoon sa kanya ay pinaramdam ng Diyos na hindi ka nag-iisa. Diba? Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala si Lord ng angel with him. God sent an angel, give support to Elijah. Pinagpahinga siya, pero pinakain siya. Diba? Kaya pag nakakakita naman kayo ng tao na kumakain, huwag nyo namang husgahan. Baka naman talagang he want to rest and eat. Diba? Pero alam nyo, not only that, diba, I want to emphasize 2 things. Touch him and told him to get up. Ang ginawa po nung angel, pinaramdam, inutusan ng Panginoon para sabihin that you are not alone. Hindi ka mag-isa sa laban. Ngayon, ganito ang gawin mo. Binigyan niya, ginamit ang angel, binigyan niya ng pagkain at binigyan niya ng maiinom. At ang ginawa ng angel, he touched him, hinawakan siya, and told him to get up. Alam mo, ibang klase si Lord. Pag sinabi ni Lord that you are not alone, mararamdaman mo ang hawak niya
at mararamdaman mo ang kapangyarihan niyang ibangon ka. Ibang klase. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibang klase si Lord. Grabe! Diba? Someone sent by God is willing to help you. Church, listen to this. Someone sent by God is willing to help you. May pastor ka, may leader ka, may churchmate ka, may pamilya ka, hindi hahayaan ni Lord na mag-isa ka. Sa lahat ng hirap na pinagdadaanan mo, whatever it is, you are not alone. Physical, may sakit ka physical, spiritual, mental, diba? Financial, whatever it is, God told you right now. God is speaking to your heart right now. You are not alone. God would gonna touch you and told you to get up. Bangon! Kasi hindi ka mag-isa, nandito ako. Wow! Ibang klase. Are you with me? Yeah. Diba? Kahit in-isolate niya ang sarili niya, diba? Kahit gusto niya mag-isa, gusto niya na mag-quit. Anong response sa kanya ng Panginoon? Anak, nandito pa ako. Gusto mo magpahinga? Sige, pakakainin kita. Paiinumin kita ng tubig. Pero eto yung kamay ko, hahawakan kita para bumangon ka. Someone sent by God for you and willing to help you. At yan ay gagawin kung nangyari yan kay Elijah, mangyayari din yan sa atin. These people sent by God will not only touch you or hug you, they will tell you to get up. And they will tell you to continue to your journey. Diba? Magugulat ka, may taong ipapadala sa'yo si Lord. Nakukulitin ka. Pero dahil din sa Kanya ay lalakas ka. Kaya nung pag tinignan niyo po, ang ganda ng kwento in 1 King 19:7-8, then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. Tingnan niyo yung nangyari. Si Elijah po, pinadalhan siya. The story was, pinadalhan siya ng angel ng Panginoon para bigyan siya ng pagkain at inumin. Makapagpahinga siya. Anong ginawa ni Elijah? Kumain siya, uminom, tapos natulog siya. Pero because God said, you are not alone. Pinabalik yung anghel, pangalawa. Binigyan na naman siya ng pagkain at inumin. Hinawakan na naman siya at pinagpahinga siya at kinakausap siya. Alam niyo po, yung ipapadala ni Lord, bibigyan kanya ng kalakasan kasi alam niyang kailangan mo sa journey mo. Yung angel ang magbibigay ng food and drink to Elijah. Listen to this. God will send people to comfort us. Samahan tayo sa mga panahon that we are all discouraged. At ang panalangin ko, sana wag mo silang itaboy. At kung nataboy mo sila ng isang beses, babalik pa rin sila. Sana wag mo na sila uling itaboy. Kasi kahit anong gawin mo, gagamitin sila ng Panginoon. Sana wag mo silang tulugan. Si Elijah kumain eh. Tapos kumain, uminom. Tapos uminom, natulog. Pero sana sa atin, pag dumating tayo sa point na pumapasok na tayo sa stages ng quitting, sana kapag may pinadala si Lord sa atin, wag natin silang tulugan. Sana kausapin natin sila. Sabi mo sa katabi mo, kausapin mo. Diba? Pambihira, this will the form. Ito po yung form ng mga pastors, ng mga leaders, ng mga life group leaders ninyo, ng mga coaches ninyo. Diba? Importante, I want you to know, hindi ka nila susukuan. Okay? Magpatulong ka, kailangan mo ng tulong. Kuha ka ng lakas sa kanila kasi kinakausap sila ni Lord para palakasin ka nila. Huwag mo silang pagtripan dahil ang pagmamahal nila sa'yo ay hindi sila nagtitrip. Mahal ka talaga nila. Are you with me? Si Elijah sumuko eh. Tapos tinulugan yung pinadala ng Diyos, pinaalala sa kanya. Ano ginawa ng Panginoon? Pinabalik uli yung angel.
hindi siya tinantanan. Again, pag dumating ka sa point that you want to quit or nag-quit ka na, you are not alone. Number 2, God is not yet done with you. Again, God is not yet done with you. 1 King 19:9-10. There he came to a cave, where he spent the night, but the Lord said to him, "What are you doing here, Elijah?" Elijah replied, "I have zealously served the Lord God Almighty. But the people of Israel have broken their covenant with you, turned down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Parang ganito lang, God asked him, ano nangyari sa kanya. So nagkwento siya, una maybe ang sinasabi ni Lord, bakit ka nandito? Bakit parang sinasabi niya na may lugar ka dapat, pero bakit ka nasa wilderness? Dapat hindi ka nandito. Bakit ka nasa wilderness? Hindi sa wilderness nila, hindi wilderness ang pinaglalagyan ko sa'yo. Bakit ka tumakbo? Baka sinasabi ng Panginoon, maybe gusto ni Lord iparamdam kay Elijah na naiintindihan niya ito. Pero dapat lang, kasi sa totoo lang, alam ni Lord yung pinagdadaanan ni Elijah. God knows everything, and He asked Elijah kasi gusto niyang magsumbong ito sa kanya. Alam niyo po, dumarating sa point na sobrang hirap na tayo. Hindi naman plano ng Diyos pahirapan tayo eh. Pero gusto niya, despite of everything, maalala natin na may Diyos na pagsusumbungan natin. Because hindi pa siya tapos sa'yo. Kahit marami ka ng accomplishment, hindi pa tapos ang Diyos. Kahit marami ka ng nagawa, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. At kahit wala ka pang nasimulan, lalong hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Dapat alam natin, kasi sa totoo lang, alam ni Lord yung pinagdadaanan ni Elijah. Naiintindihan niya ito. Kasi minsan, okay, ito yung need na isang taong depressed at takot. Gusto niyang maramdaman na may tao na nagmamahal sa kanya at nakakaintindi. So pinaramdam po ito ng Panginoon through His question, kasi may pakialam siya. Bakit nandito ka? Ganda nung tanong eh. Dapat hindi ka nasa wilderness. Wow! Ibang klaseng magtanong ang Panginoon. Pinaramdam ni Lord through the question na may pakialam siya. Siya nararamdaman niya, tinatry niyang intindihin si Elijah. 'Di ba? Kaya po dapat alam natin, okay, kung ano dapat ang ating gagawin. So dapat po sa buhay natin, okay, dapat umiiyak tayo una kay Lord. Pero pag tinanong po dapat tayo ng pastor natin, lagi ko po itong sinasabi, kahit saan po, even sa church namin. When your pastor, your coaches, your leaders, your life group leaders ask you, message you, chat you, called you, kumusta ka na? Don't answer the word, okay. Kasi they ask you because nakita nila hindi ka okay. Kaya wag kang magmunang dagdagan yung depression mo ng salitang okay. You are not okay. Ba't naman kita tatanungin, nakakita ako sa'yo na hindi ka okay. Nandiyan pa po ba kayo? Wag po kayong mag-reply ng emoji na gano'n. Diba? Dapat may rules. Pag minessage ka ng leader mo, ng pastor mo, mag-reply ka, habaan mo hanggang makatulog siya sa pagbabasa. O kaya mag-set ka, Pastor, salamat po, pwede po ba kitang makausap? That's it. Diba? Huwag na tayong magmayabang na okay tayo. Si Elijah nga, 850 na propeta ni Baal, pinahiya niya. Isang tao lang ang nagsabi sa kanya, kinatakutan niya. Tayo pa kaya? Are you with me? Yes. Diba? So, importante pag tinanong tayo, okay, magkwento na tayo. Sandali, nasa stages ako ng quitting. Hindi to pwede. Bakit ganun? Gusto ko mag-isa na lang ako. Bakit ganun? Pabagsak na ako. Lamang ang taong umaamin. At mararamdaman mo that you are not alone. Pangalawa, God is not yet done with you. Nandiyan pa po ba kayo?
Na-realize ko po, pag tinamaan ka ng anxiety at depression, kala mo mag-isa ka, pero lies lang ng kaaway sa'yo. Then what happened next? 1 King 19:11-13, go out and stand before me on the mountain. Sabi ng Panginoon sa kanya, and told him, as Elijah stood there, the Lord passed by and mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast, and the rock were torn loose, but the Lord was not in the wind. Ang lakas, pero wala doon ang Panginoon. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, there was the sound, a gentle whisper. When Elijah heard it, he wrapped his face with his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. Di ba, minsan akala natin si Lord magpapakita ng ganun eh. Di ba? Gusto niyo pa bubang kumulog? Para lang mainting, gusto niya po ba makakita pa kayo ng ipo-ipo at nilagay kayo doon sa gitna at umikot-ikot kayo para maramdaman niyo na may Diyos? Pero si Lord, nung umiyak ka, narinig mo siya. In a gentle whisper, kinakausap ka niya. Alam mo, sa totoo lang, kinakausap naman tayo ni Lord eh. Kaya nga, di ba, sa panalangin may rules din. Dapat hindi ka salita ng salita. Dapat humihinto ka din at pinakikinggan mo ano naman ang sabi ng Diyos. Importante. Pinakita ni Lord ang pagiging Diyos niya kay Elijah once again. Pinakita ni Lord na He is in control not only of the rain but of everything. After this, wala nang ibang nagawa si Elijah kundi takpan ang kanyang mukha sa sobrang hiya niya sa ating Panginoon. Na-realize niya na oo, malakas ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Walang sinabi ang Lord, pero ipinakita niya sa akin that He is God and He is in control. He's so powerful. Listen to this church, Life Giver Benyan. When you think you've done enough, remember, God alone is enough. Kung nararamdaman mo sa sarili mo na parang mag-isa ka, ang unang-unang tatandaan mo, Diyos lang ang kasama mo, sapat na. Diba, pag pakiramdam mo, parang mag-isa na lang ako, parang walang nakakaintindi sa akin. And I want you to know, Life Giver Binyan, totoo ang nararamdaman mo minsan na mag-isa ka. Pero gusto ko ring maramdaman mo na totoo ang nararamdaman ng Diyos. Mas totoo kaysa sa'yo na hindi ka nag-iisa. Sa bawat laban mo, kasama mo ang Diyos. Then after that, He commissioned Elijah again. Nagbigay si Lord ng instruction kung ano ang dapat gawin. The story was, nag-quit na si Elijah. Hindi siya tinantanan ng Diyos. Hanggang binalik siya ng Panginoon. Minsan inap na ma-realize kung gaano kalaki ang Diyos para bumalik ka sa pagkatawag. At sa submission mo sa Panginoon. And God gave him enough reason to live. And continue submitting to Him. Binigyan ni Lord si Prophet Elijah ng rason. Isang rason para manatili na magpasailalim sa kanyang kapangyarihan kahit na ano ang kanyang pagdaanan. Yes, sa totoo lang, madali pong sabihin yan. Madaling i-comfort, mag-comfort ng tao at sabihin mo sa kanya, alam mo, okay lang yung nararamdaman mo. Lalo na pag hindi ikaw ang nasa sitwasyon niya. Pero pag ang Diyos ang gumalaw, walang mahirap. Di ba pwede ba yun? Kinakanta lang natin, iniisip natin, pero iba kapag naranasan mo. Di ba pag may nagtitestify, sinasabi na God is really good, ganito yung ginawa niya. Anong reply natin? Nakakatuwa, yes Lord, naiiyak ka. Pero iba kapag ang testimony ikaw, galing sa'yo. Nakaka-attract na may naririnig tayong testimony. Pero yung ikaw yung nagte-testify how good and God whom you have served, iba yun. Ibang-iba po yun. Diba? And continue submitting. God, listen to this.
Church, makinig po tayong mabuti. Hindi dahil nasa church tayo palagi ay totoong maayos tayo. Hindi rin palaging nasa church tayo. Points po yan. Pero lagi ko itong sinasabi, nandito na tayo. Mag-submit na tayo kay Lord. Nandito na tayo, pinaranas na ni Lord kung sino siya. Maglingkod na tayo ng totoo hanggang sa muli niyang pagbabalik. Sayang kasi. Sayang. Diba? Totoo tayong mag-submit kay Lord. Ma-realize natin, napakalaki at hindi lang makapangyarihang Diyos ang pinaglilingkuran natin, kundi makapangyayaring Diyos. Simulan nating magpasakop. Pero alam niyo po, para maalis sa gapos ng depression, God first let Elijah rest in it. Baka dumating kayo sa point na parang marami kang gustong gawin, pero sabi ng Panginoon sa'yo, okay anak, gutom lang yan. Pagod lang yan. Magpahinga ka. Then God confronted him with the need to return to his mission, to speak God's word in Israel. Alam mo, pagpapahingahin ka naman talaga ng Diyos eh. Kaya pwede ba? Huwag na niyong isipin, aalis kayo sa ministry kasi hindi kayo effective. Alam mo kung bakit? Anya ko bakit? Listen to this. Kung hindi ka effective, huwag ka na mag-resign, tatanggalin ka ng Diyos. Pero hanggat nandun ka pa, ibig sabihin may tiwala at gusto ka ng Diyos na nandun. Kaya mag-resign. Tapos ganun yung resignation mo, ang problema po ay ako. Diba? And Elijah battles were not over. He still hard work to do. God's purpose for his life is not yet over. God is not yet done with him. At dito binigay ni Lord ang pinagagawa niya kay Elijah. Ito na po. Then the 1 King 19:15 to 16. Then the Lord told him, go back the same way you came and traveled to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint Hazael to be the king of Aram. Then anoint Jehu, grandson of Nimshi. Nung binabasa ko po ito ang simula ng quitting ko eh. Kasi mga pangalan ay hirapan na ako, okay? To be king of Israel and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel, Meholah, to replace as my prophet. So ang kwento, may mga pinapa-anoint sa kanya si Lord. At kabilang dito ang pagpapasahan niya bilang prophet, which is si Elisha. Church, I want to encourage all of you, kung nasa isip natin na pumasok, mag-quit sa isang bagay, dahil sobra tayong napagod, dahil sobra tayong nadurog, naiintindihan ka ng Diyos. Pero dapat, intindihin mo na lies din ni Satan lahat yan. Sabi ko nga kanina, kung totoong hindi ka na effective, tanggalin ka ng Diyos. Huwag ka mag-alala. At hanggang ngayon, ginagamit ka pa rin ni Lord at hindi ka niya tinatanggal, ibig sabihin, mag-submit ka sa Kanya. I-enjoy mo ang pribilehiyo na paglingkuran ng Diyos. Kasi hindi lahat nangyayari sa kanila yan. Tandaan mo, maraming manghuhusga, maraming magbabanta, matatakot ka pa din. Tandaan po natin yan. Maraming nagmamahal at magiging source ng ating kalakasan. Just be open to them and do not quit. Instead, submit to God because God is not yet done with you. May pinapagawa po sa iyo ang Diyos. 1 King 19:16, and I will end on this verse. Then the Lord told him, go back the same way you came and travel to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint Hazael to be the king of Aram. Then anoint Jehu, grandson of Nimshi, to be king of Israel. And anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel, Meholah. Bakit niya gagawin yon? To replace you as my prophet. Church, Elisha was used mightily by God, pero napagod siya. For 40 days, he put himself in the wilderness.
siya mismo ang naglagay sa sarili niya sa kawalan. Pero nung panahon na marami pa sana ang kanyang magagawa, marami pa sanang ipagagawa si Lord, nasayang niya. Kasi inintindi niya kung ano yung buhay niya, ano yung nararamdaman niya, ano yung pwedeng mangyari sa kanya, saan siya pupunta, ano yung mangyayari sa kanya. Instead, na tuloy-tuloy sana, baka ang dami pang kwento na nadagdag. Baka, marami pa sanang pagtatagumpay ang nadagdag sa buhay niya. But he isolate himself. Kaya nung kinukompront siya ng Panginoon, kinukompront pa lang siya ng Panginoon. Yes, nilip up siya, pero may nakahanda ng ipapalit sa kanya. Alam niyo po, habang binabasa ko, I realize one thing. Okay lang magpahinga pag nanghihina. Hindi tayo exempted na makaramdam ng takot. Anxiety, depression, even thinking about dying or quitting. Okay lang, God knows the journey was hard. Kaya nga binigyan ng Panginoon ng time si Elijah to recover. Pero pag matagal na at paulit-ulit na, mo naririnig, it's okay to be okay, but don't stay on that way. Bakit? Kasi tatawag si Lord ng iba. Hahanap si Lord ng ibang gagamitin. Hindi hahayaan ni Lord na mag-quit ka, pero hindi rin siya papayag na ma-delay ang plano niya dahil hindi ka okay. Don't you ever forget that. Magpahinga ka pero wag mong tagalan. Kasi may plano si Lord. Kung hindi ka available para magpagamit, I want you to know, gagamit ang Diyos ng iba. And I want to challenge you right now like Giver Binyan today. Instead of saying, I quit, start saying, Lord, I submit. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit nadudurog ka, kahit napapagod ka, parang walang nangyayari, but Lord, I never quit. I submit. Kasi makakabangon ka. I-erase natin sa isip natin right now. Lagi nila sinasabi, hindi okay lang. Pag hindi na ako, pag okay na ako, babalik ako sa church. Yes, mahabagin si Lord, pero hindi madidelay ang plano niya just because you want to quit. Kukuha siya ng taong i-anoint niya na magmamahal sa kanya. Hindi kanya pababayaan, pero hindi kanya pipiliting maglingkod sa kanya. Because kahit maglingkod ka o hindi, God is still God. Are you there? Si Lord Diyos pa rin siya kahit mag-quit tayo. And also remember this, ang plano niya ay mangyayari pa rin kahit hindi tayo okay. At kahit wala tayo. But my question is, paano ka? Paano mangyayari ang gusto ng Diyos sa'yo pag hindi ka okay? Kung mananatili ka sa quitting moment mo, paano ka? I want to remind you, Elijah was a proper and wonderful. Elijah was a wonderful and a powerful prophet of God. Listen to this. Wala sa galing ang pagpapagamit sa Panginoon. Pag sumuko ka, kahit gaano ka kagaling, papalitan ka niya. Kahit gaano ka kagaling. I want you to see na kung mananatili ka sa moment na to, I want you to see the privilege of serving God. I want you right now to see the joy and privileges in serving the Lord wholeheartedly. Gusto ko makita mo yung beauty, yung genuinely ng paglilingkod at pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Yes, may pagdadaanan ka. Pero dapat aware ka na nasa quitting stage ka na. Dapat aware ka na bakit parang ganito na ako. I want you to close your eyes right now.
Gusto ko makita mo ngayon lahat ng mga magagandang bagay. Lahat ng nangyari sa buhay mo mula nung nakilala mo ang Diyos. Come on. At kung nakita mo na sa lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, dumating ka pa rin sa point na sinabi mo, Lord, pagod na ako. Sabay-sabay tayong humingi ng tawad sa Diyos. Because kapag umamin ka with all of your heart, makikita mo ang beauty, ang ganda ng pagdedesisyon na magpasailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Huwag matakot, church. Hindi ka mag-isa. Hindi lang tao ang magiging kasama mo, kundi pati ang Diyos sasamahan ka. I believe in my heart that God is here right now. And He's confronting you. Tanong sa'yo ni Lord ngayon, anak, bakit ka nandito? Baka tinatanong ka ngayon ng Panginoon, bakit nasa wilderness ka? Bakit ang tagal mo sa kawalan? Bakit katawan mo lang ang nasa church pero yung puso mo at galaw mo hindi? Nasa bridge ka ba ng pagsuko? Are you tired? Pagod ka na ba? Are you depressed? Puno ba ng pag-aalinlangan ang puso mo? Takot ka ba? Baka may magandang ginagawa si Lord. Baka mukha kang okay pero hindi ka okay. Dahil takot ka at may pag-aalinlangan. Baka ang sinasabi mo, Lord, I have enough. But right now, God wants all of us to go back to Him. Gusto mo magsumbong kay Lord right now, the altar is open. You can come to the altar. You can kneel down. Pwede kang lumuhod. Come on. Hindi kita pipilitin. Pero pwede kang lumuhod. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, napapagod na po ako. Sa school, sa trabaho, sa pamilya, sa ministry. Come on. Binibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Grab it right now. Come to the Lord. Kneel down. Cry out to God. Instead of quitting, start submitting to Him. Submit to His will. Hingi tayo ng tawad. Kasi dumating tayo sa point na susuko tayo. Nasaktan natin ang Diyos. Nasaktan mo ang Diyos. Ask God for cleansing. Ask God for forgiveness. Hallelujah. Shikara bahara lalabash. Isolate yourself right now. Just pray. Lapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Tama na ang pagmumukmok. Tama na. Tama na ang pagpapahinga. Tama na ang pagtulog. Huwag mong hayaang nasa wilderness ka.
God is commissioning you right now. He is not yet down with you. Gagamitin ka pa ni Lord. Kung di ka magpapagamit ngayon, marami siyang pwedeng gamitin na iba. Huwag kang pumayag na hindi ka kasama doon. Sinasabi ng Diyos, I want to use you. Hallelujah. God want to use you. In Jesus' name. Gagamitin ka ng Diyos sa pamilya mo. Gagamitin ka ng Diyos sa workplace mo. Sa campuses mo. Gagamitin ka pa ng Diyos sa kaharian niya. Gagamitin ka sa simbahan mo. Gagamitin ka ng Diyos for your generation. Shikara bababa sharalalahanda. Oh God, gagamitin ka ng Diyos sa mga kaibigan mo. Gagamitin niya ikaw sa kapwa mo, young professional, sa mga youth, sa mga men, sa mga kids, sa mga women, gagamitin kita. Yan ang sabi ng Diyos sa'yo ngayon. Walang pilitan. But if you want to be used by God, is starting today. Is start submitting to Him instead of quitting. Matindi ang gagawin ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I just want to come to you and say thank you for using me, using us. Come on, say it to the Lord. Lord, may mga panahon naisip kong mag-quit. Salamat sa pagpapatawad mo. Tulungan mo ako sa journey ko. Right now, tatayo ka, lalapitan mo, coaches mo, life group leader mo, na ginamit sa'yo ng Diyos, and say, thank you and I appreciate you. Because God loves me through you. Come on. Just embrace them. Tapikin natin. Sabihin natin, salamat po. Because starting today, God would gonna use you like nothing before. Can you please say thank you to the person God using you sa mga panahon ng mga darkest moment mo. Masarap ang may leader. God is gonna use you for His glory. Sa amin pong mga leader, tapik nyo lang. Binubuo na ang puso namin. Thank you, Lord. If you want to be used by God, just raise your two hands. I'm going to pray for you. Taas mo lang ang kamay mo. Lord, thank you for opening our eyes. Na bilang mga tao, may mga panahon na manghihina kami. Bilang mga tao, may panahon na maiisip naming umayaw. Pero salamat kasi pinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa at hindi ka patapos. Pero lang panalangin namin, ma-realize namin. Alam namin na marami kang gagamitin.
Pero Lord, ang prayer namin, bago matapos ang paggamit mo sa amin, nabigyan ka namin ng glory, Panginoon. Lord, kung ipapasa mo sa iba, Lord, ang panalangin namin, nagawa namin ang lahat, mapasaya ka lang. And we pray, Lord God, starting today, lahat ng nagdedesisyon, Lord God, nakataas ang kamay, they will start submit to you na hindi sila magkikwit, Panginoon. Just want to bless your name and to honor you for these people of yours, God. Maraming salamat po sa presensya mo. Lord, hindi talaga kami mabubuhay nang wala ka. At never kami, tulungan mo kami na sa lahat ng pagdadaanan namin, huwag kaming magmalaki na umalis. Kasi kahit hindi ka namin sambahin, Diyos ka pa din. Pero kapag hindi ka namin sinamba, ano ang mangyayari sa amin? We bless your name, God. We lift up your name in the highest places. This is our prayer, and thankfulness came from our heart. In Jesus' name, amen and amen. Tapakan natin ang Diyos.